Ang DOH road crash injuries pinakamarami sa mga kabataang motorista. Umabot na sa 1,113 ang kabuuang bilang ng road crash injuries ang naitala ng DOH mula December 21 hanggang January 2, 2026. Mas mataas po ito ng halos 82% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. 508 kaso o halos 50% ay kinasasangkutan ng mga kabataang edad 15 hanggang 29 anyos. 965 naman o halos 87% ang hindi gumagamit ng safety accessories gaya ng helmet at seatbelt. Samantala, edad 26 hanggang 16 o mga kabataan ang 4 sa 7 kataong nasawi sa magkakahiwalay na insidente. 6 dito ay kinasasangkutan ng motorsiklo, kabilang ang isang pedestrian. Kaya muling paalala ng DOH sa publiko, lalo na sa mga motorista, i-check ang sasakyan bago bumiyahe. Laging gumamit ng safety accessories gaya ng DTI-approved na helmet, seatbelt at car seat. Iwasan ang mabilis na pagmamaneho at huwag magmaneho kung puyat o nakainom at sundin ang batas trapiko. Pinas Sigla! So, Sek, kanina po nababanggit po natin ay babantayan din po natin, lalong-lalo na yung mga 3-wheel vehicles bukod sa 2-wheel. Kasi karamihan talaga, Sek, halos 50% ay motorsiklo. Correct, no? And Tina, I don't want to call it motorsiklo. Kasi pag sinabi mong motorsiklo, yun lang yung gasoline-powered motorsiklo. But today, ang dami tayong electric-powered 2-wheelers and 3-wheelers. Uy, Sek, mainit na usapin yan ngayon, ha? In fact, ang LTO, pinagbawal na ang electric 2-wheeler and 3-wheeler sa ating main thoroughfares. For safety yan, road safety yan. Ako, sang-ayon ako dyan. Kasi nga, yung ibang nagmamaneho, hindi kailangan ng rehistro at saka lisensya. Correct. So, kuminsan bata, hindi nila naintindihan yung road safety courtesy traffic rules. So, nagkakaroon talaga ng mga road crash. So, very important, motorsiklo or yung electric, mabilang din natin yung gumagamit. Ibig sabihin, Sek, yung mga lisensya pala, hindi lang yun parang papeles, meron ring road safety aspect kung bakit nagpapalisensya. Yes, that's basically for road safety. May insurance yun. Dapat nag-aral ka ng driving. And driving is defensive driving ay tuturo sa inyo. Pati kung paano magbasa ng mga signboard, kailang kaliliko, yung mga traffic light, ganun ba yan, Sek? Hindi mo ba napansin ngayon, ang hirap magmaneho kasi biglang may lumulusot sa blind spot mo? Ayun. As a driver of a four-wheeler, ang hirap nung biglang sisingitan ka sa kanan tapos pupunta sa harap mo. Tapos, Sek, marami rin naman tayong mga two-wheeler, mga riders na sumusunod sa batas trapiko. Kaso, ang napansin ko sa kanila, arami ko yung kaibigan, mga riders, kahit gusto nilang sumunod, kung mas marami yung hindi sumusunod, napipilitan sila bang sumabay dun sa takbo. So, kailangan talaga yung education, tsaka yung, in this case, yung light electric vehicles. Kanina, Sek, bago tayo sumalang, na-monitor ko si LTO, Assistant Secretary, nakasalang po siya. Mukhang ngayon yata yung simula nung parang pigil sa mga light electric vehicles sa major thoroughfares. So reminder ko yan sa mga merong electric na two-wheeler and three-wheeler, sumunod tayo kasi para sa kapakanan to ng ating mga mamamayan. Pagka ikaw ay nandun ka two-wheeler, three-wheeler at mabagal ka, nandun ka sa main thoroughfare, baka magkabanggaan kasi bumabagal. Ano yan may mga video niyan Pag may mabagal na sasakyan in a fast thoroughfare, nag-i-slow down, nagbabubble, tapos isingit yung nasa likod. Ayun, nagkakabanggaan na. Naalala ko tuloy, Sek, yung isa po ninyong statement nung nakaraang taon, itong 2025, we are losing 12,000 lives yearly dahil po sa road crash incidents. Actually, hindi po namin tinatawag na aksidente po. Ayaw ni Sek na tawagin na aksidente ang banggaan, Sek, kasi maiiwasan po ito. Correct. So actually, itong mga e-trike, kung tawagin, maganda sana yung maganda sana yung objective niya. Syempre, maiiwasan natin yung pollution, di ba? Tapos yung galaw ng ating mga kababayan magiging mabilis. Pero siguro yung regulation nito kung saan lamang po sila dapat na bumabaybay at saka po ang pinaka-importante sa nakikita ko ano po ba dapat ang suot
Uy, oo Kapag nga. ito ay minamaneho, dapat ba ito ay may helmet, number 1? And number 2, sino po ang papayagan na magmaneho nito? Kasi may mga bata na gumagamit eh. nung e-trike. Correct. Tapos nasa major thoroughfares po sila. So we are looking forward for the proper implementation of the law, kung ano po yung ipapakita po ng ating mga kasamahan po sa DOTR. Yes, Land Transportation Office. Sa LTO para po ma-implementa yung batas sa paggamit po ng e-trike. Pero Sec, ito po ay gusto po ninyong mabantayan din ng ating mga kasamahan sa DOH. Yes, kasama natin ang DOTR, LTO, DPWH dito sa Philippine Road Safety Action Plan. So, talagang tututok tayo dito. Nakita nyo, 1,000 injuries. Napakarami niyan. Mas marami pa doon sa paputok. Tapos iba dyan siguro namatay. Di ba? Because if the crash is severe, not only that, pagka two-wheeler or three-wheeler, mas serious yung mga injuries nila. And tandaan mo, batang lalaki. Ano ibig sabihin nun? Breadwinner ng pamilya. Ibig sabihin nun, pag namatayan, isang pamilya na naman ang naulila. Yung ano yun, Sec? Disability Adjusted Life Years. Days of active life years lost. So, kung kumpara mo ang road crash injury victim sa isang nagka-cancer in a later life, nagka-cancer ka at 70, 80, yung days of active life years lost nun, maliit na lang. Kasi na you've lived a full life. But if you get injured 18, 19 years old, ang days of active life years lost mo malaki. So yung burden sa ekonomiya, burden sa kabuhayan, burden sa family, Yes. burden sa society, mas malaki. So mga economists look at road crash as important. And pataas ng pataas ang road crash injuries natin. Kasi padami ng padami ang two-wheelers. Tapos ang road natin, hindi siya designed for two-wheelers. Designed siya for four-wheelers. Tapos naghahalo sila. Ayun na, doon na magkakabanggaan. Pati po pedestrian walang espasyo. Actually, Sec, doon sa surveillance po natin ng Epidemiology Bureau, 7 ang namatay. Pito ba? Yes po, 7 po ang namatay, 6 ay kinasasangkutan po ng motorsiklo, 1 ay pedestrian. At ang pinakabata po na namatay sa surveillance po ng DOH ay 16 years old. Yun na nga. Coming from a motorcycle road traffic incident po. So mag-iingat po tayo mga kapamilya ha. Ayan po ang mga kaunting paalala po ng DOH patungkol po sa pag-iwas natin sa road traffic injuries.